So, okay na, no? Amen? Handa ba na ang lahat makikinig sa salita sa ating Panginoong Diyos? Amen. So, lahat ba dito nakaintindi ng Tagalog? Purihin ang ating makapangyarihang Panginoong Diyos sa langit. So, balikan natin ang salita sa ating makapangyarihang Panginoong Diyos sa awit chapter 91, verse 14. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Amen? So, lahat ba tayo dito nagtapat sa ating Panginoong Diyos? Amen ba? Kasi kung hindi pa tayo tapat, wala tayo dito. Amen? So, alamin natin kung gaano natin kamahal ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagtiwala at pananalig, sa pamamagitan ng pagtatapat natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? So, babasahin natin dito sa salita na ibigay sa ating makapangyarihang Panginoong Diyos na nasa langit. Sa Job, chapter 33, verse 17. Nagsasalita ang Diyos upang sila ay pigilin sa paggawa ng masama at sa pagmamagaling. Amen? Minsan, hindi natin maiwasan sa dami-daming tao sa buong daigdig. No, sa dami-daming tao sa buong sanlibutan. No, minsan ipikit natin ang ating mga mata para hindi natin sila makikita. Pero marinig pa rin sa ating mga tainga. No, kahit ipikit natin ang ating mga mata, marinig pa rin sa mga tainga. Lalo na ang mga balita na nagkalat ang mga masasamang gawa at masamang salita. Amen? Kaya isa ito sa dahilan kung bakit isinasabi sa ating makapangyarihang Panginoong Diyos sa Job chapter 33 verse 17, nagsasalita ang Diyos upang sila ay pigilin sa paggawa ng masama at sa pagmamagaling. Kung hindi magsalita ang ating Panginoong Diyos, paano natin malalaman kung saan po tayo nagkulang, kung saan po tayo nagkakamali? Amen? Kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, katulad po tayo ng isang bulag. Tingnan mo yung bulag pag sila lumalakad. No, nagganon-ganon lang. No, hindi nila alam. Pagkat bulag ang kailang mga mata. No, ganon din ang bawat isa sa atin. Kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, katulad din tayo bulag. Hindi natin alam kung ano ang mabuti. Hindi natin alam kung ano ang masama. Hindi natin alam kung ano ang langit. Hindi natin alam kung ano ang impyerno. Dahil bulag sa katotohanan. Amen? Pero nang dahil sa dakilang pag-ibig sa ating Panginoong Diyos, na walang sawa siya nagmamahal sa bawat isa sa atin, kahit tayo makasalanan, patuloy nagpapakumbaba ang ating makapangyarihan Diyos sa langit. Amen? Patuloy siya nangungusap sa bawat isa sa ating puso, kaluluwa at isipan, na igalang natin ang ating makapangyarihan Diyos na buhay, na siyang may-ari sa ating kaluluwa. Amen? Kaya, pakinggan natin ang salita sa ating Panginoong Diyos. Sabi dito sa kanyang sagradong makapangyarihang banal na panalita sa 1 Pedro, chapter 3, verse 19 and 20. 1 Pedro, chapter 3, verse 19 and 20. Sinabi dito sa kanyang kapangyarihang dakilang banal nga pananalita, nagibigay sa ating makapangyarihang Diyos na sa langit. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong na bilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, 8 ang nakaligtas sa baha. Mga espiritong nakulong, mga taong adik sa impyerno,
Isa magtataka tayo. Pagpangaralan mo sila, hindi na tanggapin ang salita ng Diyos. Ang ilang beses na ko nangaral, nasa inuman, nadaanan ko. Ang iba tumanggap, ang iba hindi. Ay, okay ra pa sa'yo. Kahit nag-inom kami, nangaral ka sa amin. Pero nakikinig kami sa'yo kahit gainom kami dito. Tapos kabila naman, no, nag-inom, ay, di mo na kami kasi nag-inom kami dito. Saan ang okay dyan sa dalawa? Yung nag-inom nga tumatanggap o yung nag-inom na panglasing na hindi tumatanggap? No, yung tumatanggap, may pag-asa pa silang mailigtas sa ating Panginoong Diyos. May pag-asa pa silang babaguhin sa ating Panginoong Diyos. Mga tao na adik sa impyerno. Amen? Nakatakot-takot to. Dalawang klaseng adik. No, dalawang klaseng adik. Dalawang klaseng adik. May tao din na adik sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag hindi kayo sa magpagsimba, umiyak, ay, Diyos ko, Diyos ko. No, naalangin ako sa oras, ang damit ko hindi ko pa nahanda. Balang malit ako, mag-taxi ako. No, maabutan ko lang ang salita ng Diyos. Bakit? Adik siya sa pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya pag-aralan ng dalawa, adik sa langit sa pagsunod sa kalooban ng Diyos o adik sa impyerno na dahil sa kasamaan. Amen? Kaya sinasabi sa ating makapangyarihang Panginoong Diyos na nasa langit sa kanyang sagradong dakilang banal na pananalita sa 1 Pedro chapter 3 verse 19 and 20. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos. O umiiyak ang ating makapangyarihang Diyos sa langit. O, nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong kabahunan ni Noe, samantalang ginagawa nito ang daong sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, 8 ang nakaligtas sa baha. Amen? Sana all, lahat tayo dito maligtas. No, hindi yung katulad sa kapanahonan ni Noe nga 100 or thousands or million of people in the whole world, 8 lang ang naligtas. Kaya dito naman, huwag nating gayahin ang kapanahonan ni Noe. No? Sana all lahat tayo makasama sa karya ng langit. Amen? Sapagkat pinakamahalaga ang ating kaluluwa sa ating Panginoong Diyos na sa langit kaysa kayamanan sa mga ari-arian sa buong daigdig. Amen? Di bali wala tayong kayamanan, no? Makasama lang tayo sa karya ng langit. Ay, pastor, kung wala tayong kayamanan, paano na? No? Kaya minsan, hindi natin maisipan, ang mayaman, minsan naging mahirap. Amen? Pagmasdan natin, nag-ikot ng mundo. Gira doon, gira dyan. Nangawasak ang kailang mga milyon-milyon or billion or trillion dollar. Ngunit, hindi pa rin naililigtas ang ilang kaluluwa sa pera. Amen? Di bali mawalaan tayo ng mga ari-arian. Huwag lang mawala ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsasabing Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So, adik sa ating makapangyarihang Diyos na taga-langit versus adik sa taga-impyerno. Amen. So, babasahin natin dito ang salita sa ating makapangyarihang Diyos na nasa langit. Na sinasabi niya dito sa kanyang sagradong dakilang banal na pananalita sa Genesis chapter 6 verse 5, 6, 7 and 8 hanggang 9 to 10 and 11. Hanggang 9 to 10 and 11, Genesis chapter 6
verse 5, 6, 7, and 8 hanggang 12. Hanggang 12. Nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Kaya ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba? Ninalang ko pa ang mga ito. Sa mga ninalang niya ay sinuwi lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Sana sa lahat ng ninalang sa ating Panginoong Diyos, lahat na dito gikalugdan sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya sinabi ko sa inyo kanina, ialay po natin ang ating buong buhay, buong puso, buong kaluluwa, buong isipan sa ating Panginoong Diyos bilang handog na buhay. Amen? Ang bawat isa sa atin ay may mga pagsubok na mararanasan, mahirap man o mayaman. Amen? Kaya minsan susubukan tayo sa kaaway. Sabi ng kaaway, alam ko ang kahinaan mo. Titirahin kita dito. Matulog ka, matulog ka. No? Abay siya nakikinig sa salita ng Diyos, gidukan siya, gibulong-bulungan siya sa kaaway. Matulog ka, matulog ka. Bigla niya no? Tulog talaga. Bakit alam na ang kahinaan ng kaaway? No? Kaya, magpunta tayo simbahan. Ang sarap pala matulog sa simbahan. No? Humilik-hilik talaga ako. Pati salita ng pastor, hindi ko narinig. No? Bakit? Gidukan siya sa kaaway ng Panginoon, matulog ka, matulog ka. No? Kaya mga pagsubok, kaya gisabi sa ating makapangyarihang Diyos, sa kanyang dakilang banal nga panalita na gibigay niya sa bawat isa sa atin, sa Genesis chapter 6, no? Verse 5, 6, 7, 8, nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Kaya pati sa pagsimba, wala nang iniisip na mabuti, matulog. Amen? Kaya minsan dahil wala sa isip na mabuti, ay pastor, di mo na ako magsimba ngayon. Bakit? Ang dami kong trabahoin sa bahay. No, nagkalat ang mga lilinisin ko. No? Mga puso nga malayo sa ating Panginoong Diyos. Mga kaluluwa ng tao nga ayaw sumunod sa ating Panginoong Diyos. Mga kaluluwa ng tao nga nakulong kung ano ang liwanag upang sundan ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya maraming magsabi nga, di mo na ako magsimba ngayong linggo. Buti na lang may simba pa sa hapon. Mayroon magsimba dito sa hapon? Tagaan po natin. Di ba sabi kanina, 2 man o 3 sa ating pagkakatipon-tipon? Kung mayroon mang isa, o kung mayroon mang 2 kasama ang pastor, huwag pong panghinaan. Isa lang at 2 lang kami. No? Pakita po natin ang pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Dapat dito, sa araw ng linggo, 3 ang pagsimba. Isit ang oras. Amen? 2 isa sa araw, tapos 2 sa hapon. Huwag po tayong panghinaan. Sapagkat kaluluwa ng tao, iligtas sa ating Panginoong Diyos, 3 po ninyo ang pagsimba dito. Huwag po magsawa. Mag-train po maraming pastor o pastora. Sanayin sa pagpangaral sa salita ng Diyos. Lalo na kayo may mga Bible nga dala. Huwag po natin gayahin yung ibang pastor nga taga doon sa Mindanao katulad ko. Nagtawag ako. Nagdala ng pastor 2. Pagdating dito sa pagpangaral, bagsak. Ikis. Pero graduate yun sa pagkapastor doon. No? Kailangan po ang pagkapastor sacrifice. Kung paano nagsacrifice ang ating Panginoong Diyos para mailigtas ang ating kaluluwa, no, kung paano nagsacrifice ang ating Panginoong Hesukristo para makasama tayo sa kanya ng langit, ganun din ang ating pagsacrifice sa ating Panginoon. Amen? No, ganun din ang pagsacrifice na siya, ay, di mo na ako mag-aral ngayon. No? Natamad kasi ako eh. No?
di mo na ako nang mangaral ngayon kasi doon yung nangaral ko, ipagtawanan ako. No? Kaya sabi ng kaway, alam ko ang kahinaan mo pag mangaral ka. Utusan kita. Bigyan kita ng 100,000. Sundin mo ang tao kahit saan sa mangaral. Magsalita ka ng sinungaling. Sabihin mo siya, si pastor nga NPA, rebelde, pamatay tao, wanted criminal. No? Sabihin mo siya, maraming babaero yung pastor na yan, nang rape pag yun. No? Ngayon, kung mahina ka sa pagsunod sa lupa ng Diyos, ay, paghinto na ako sa pagkapastor. Ayaw ko na magpastura. Ay! No? Kaya huwag paghinaan. Hanggang saan ang hantungan ng ating buhay dito sa lupa. Amen? Huwag po tayong paghinaan. Lumaban po tayo hanggang sa katapusan nating hininga. Bilang pararangal at pasasalamat natin sa ating Panginoon Diyos. Amen? Bawat pagpangaral mo sa harapan ng mga tao, kaluluwa ng tao iligtas sa ating Panginoon Diyos. Amen? Kaya alamin natin ang salita ng Diyos. Nagsabi niya sa kanyang sagradong dakilang banal nga pananalita ay maliban ba na, anong oras ba ito matapos dito? Alas 12? 11:30? 11:30? So 11 na mahaba-haba para ba ito? So 11, ano na? So 11:30 lang. So hanggang 11:30 lang tayo. Okay po. Haba pa ng oras. 7 pa lang. Sige. Pagsipagan po natin sa bawat isa. Gawin pong tatlo. Huwag po tayo Panginoon nga. Ay, ako lang o kag-isa. Diyos ko, nasaan namang kaluluwa ng tao? Mag-train po, pastor o pastora mangaral. Kailangan sa pagpangaral, tibay ng loob, tapang at lakas sa